Tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na po tayo sa ating pakikinig o pag-aaral ng banal na salita na ating pinamalapay ni Jesus. Bilang pagbibigay galang sa banal na salita po na ating pinamalapay. Sa inyo na po ipanandali pong tumayo at narito po akin ay binibay po magkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Lando. Magandang hapon po mga minamahal, manalangin muna tayo bago tayo dumako sa mga banal na salita ng ating pinakamamala Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat po kami, mala Panginoon. Binigyan mo muli kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo, mala Panginoon. Malulati namin dakilang pangalan. Salamat sa mga minamahal namin mga kapatiran, mala Panginoon, na patuloy na naglilingkod, mainit at maalab, mala Panginoon, na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan, mala Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mala Panginoon, at minsan pa sa pakikinig ng mga salita, patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin. Patatagin mo, mala Panginoon, palakasin ang aming pananampalataya sa pamagitan ng mga salita mo. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, mala Panginoon, maging kalakasan naming lahat, dakilang Diyos. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Abang inihanda po natin ang talata, mga minamahal, dito sa Judas chapter 1 verse 3, ay nagpapaabot muna ako, mga minamahal, ng pagbati sa lahat ng mga minamahal, ang mga anak ng Diyos, sa lahat po ng ating mga beloved workers, beloved preachers, sa lahat po ng mga minamahal natin, mga awit, manunugtog, sa ating mga kapatiran, mainit at matapat na naglilingkod sa mala Panginoon, sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat na patuloy na sinusubaybayan ang ating banal na gawain dito sa Olongapo City. Nagpapabot din po kong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang ni Evangelista Wilde Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God, our beloved pastor, sa mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy natin pag-alaala sa mga di malilimutang aral na ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsambat, pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak muna, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kayang libugsan natin ang ating banal na kasulatan, Judas 1:3. Dito po sa Judas, Kapitulo 1, ang talata po ay 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan natin lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa mga banal. Amen. 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 Maminamahal, ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, Keeping Our Faith Strong. Keeping Our Faith Strong. Sinabi ng talata, maminamahal, na binasa po natin, mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na minsan at magpakailanman sa mga banal. Alam niyo, mga minamahal, kung tutusin, mas mapalad po tayo ngayon. Kasi ang mga ngaral natin, ang mga preachers natin, ay personal po nating naririnig na nagsasalita. Personal natin, mga minamahal, na nakikita kung paano sila mangaral. Nakikita natin sila, mga minamahal, at tinuturuan tayo, mga minamahal, ng sabi nga face to face, para maipamalas sa atin kung paano sila marubdob na nagmamalasakit sa ating mga kaligtasan. Pero mga minamahal, darating rin po ang pagkakataon na ito pong senaryong ito, mga minamahal, na kami po ay personal niyong napapakinggan, personal niyo pong nakakadaupalag
nakikita nyo, naririnig nyo, nagsasalita sa harap nyo. Darating din ang araw, maminamahal, ang ganitong pagkakataon na susulatan na lamang po tayo. Hindi na natin sila maririnig ng personal. Hindi na natin sila makikita, mga minamahal, ng sabi nga, face to face. Gaya ng mga kapatiran natin ng unang mga panahon sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa ibang bansa. Sa Singapore, sa Taiwan, sa Amerika, o ibang panig ng Amerika, sa Canada, sa iba't ibang lugar, sa Macau, sa Taiwan, sa Hong Kong. Mga kagawain natin sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal, dati, personal na lang nakikita ang mga minamahal natin, mga manggagawa, ang mga mangangaral, mga kapatiran natin sa Japan, nakakadaupalad nila. Personal nilang naririnig ang kanilang pangaral. Nakakausap nila face to face. Ay dumating ang punto, mga minamahal, nagkaroon ng pandemic na napakahirap ng travel. Wala nang personal na makapuntang mga manggagawa, mga minamahal. Sila po'y nanonood na lamang yung mga lugar na wala pong mga workers. Nakikinig na lang sila through live streaming, webcast, o yung tinatawag na Zoom. Doon na lamang nila nakikita, mga minamahal, hindi katulad noon na talagang personal, face to face. At darating pa ang pagkakataon, mga minamahal, gaya ng mga nangyari dito sa Banal na Kasulatan. Susulatan na lang namin kayo. Palalakasin na lang namin kayo sa pamagitan ng sulat. Amen? Kaya dapat, mga minamahal, namnamin natin, paalagaan natin ang bawat sandaling ito sapagkat darating din po ang pagkakataon na hindi nyo na kami makikita ng mukaan. Susulatan na lang namin kayo. Palalaksin na lamang namin kayo sa pamagitan ng sulat. Katulad dito, maminamal na nabasa po natin na sa sulat ni Judas, dati personal lang nakikita, maminamal ang kalamang mangaral, personal lang napapakinggan, face to face, nakakadaupalad nila pagkatapos ng mensahe, maminamal, pwede nilang kausapin, pwede silang magpalayans. Pero dumating yung pagkakataon, maminamahal, na nagkaroon din po ng tinatawag na pag-uusig sa salita ng Diyos. Kaya sinusulatan na lang sila, hindi na nila nakakadaupalad ang mga preachers nila. Amen? Kaya dapat, mga minamahal, habang personal nating napapakinggan ang mga preachers natin, personal natin, maminamahal, na sila po ay nakikita at nakakadaupalad natin. Samantalahin natin ang pagkakataon, wag natin sayangin. Kasi darating ang araw, hanapin natin ang senaryong ito. Amen? Magiging alaala na lamang ang ganitong sandali. Magiging pangarap na lang, maminamal, kailan kaya uli mangyayari yung pagkakataon na nakikita namin ng preachers namin. Nagpapalayans kami pagkatapos ng pangaral. Nagpapakounsel kami pagkatapos nilang magsalita. Darating ang araw, susulatan na lang namin kayo. Amen? Kaya nga habang may sandali, may pagkakataon, sabi, keeping our faith strong. Panatilihin natin malakas ang ating pananampalataya. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya natin, lumalakas yan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ay wag natin sayangin mga sandali. Wag natin sayangin ang mga pagkakataon nandito tayo sa bahay-sambahan. Namnamin natin ito. Amen? Pahalagaan natin ito. Bawat oras, bawat sandali, gawin natin ginto. Sapagkat darating ang pagkakataon, magiging pangarap na lang ang ganitong senaryo. Magiging alaala na lamang, katulad ng mga alagad noon. Nung panahon, kasama nila ang mga alagad, nung panahon na nakakausap nila ang mga apostol, parang hindi mahalaga sa kanila.
Parang hindi importante sa kanila, pero nung nawala na, ang mga apostol, ang iba'y nakulong, ang ibang mga alagad ay nagtatago, ang mga mangangaral, maminamahal ay nag-scattered, nagkaiwalay sila maminamahal kung saan-saan lugar napunta. Kaya sinusulatan na lamang sila maminamahal para palakasin ang kanilang pananampalataya. Amen? Kaya nga, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, keeping the faith strong is a fight. Ang pagpapalakas ng ating pananampalataya, ito'y pakikipaglaban. Is a fight. Kailangan ipaglaban mo. Sabi, fight a good fight of faith. Ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Keeping our faith strong is a fight. Kailangan, kung gusto mong lumakas ang pananampalataya mo, ipaglaban mo yan. Kahit anong sabihin ng tao maminamahal na ikaw ay wala sa katotohanan, kahit sabihin nila na nag-uubos lang tayo ng oras, ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Amen? Huwag kang papadaya sa mga ginagamit ng kalaban na nandito ka sa gawain, dadaling ka doon sa isang lugar para kwentuhan ka ng kwentuhan. Kasi ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Pag hindi ka na nakapakinig ng salita ng Diyos, manghihina ang pananampalataya mo. Kaya ipaglaban mo. Sabi mo, mahalaga ang pananampalataya ko, makikinig muna ako, tsaka na tayo mag-usap. Amen? Well, keeping the faith strong is a fight. Sabi ng 1 Timothy, chapter 6, verse 12. Sabi rito, mamaya basahin din natin ng 2 Timothy, chapter 2, verse 3, hanggang 5, maminamahal. Keeping the faith strong is a fight para tayong nakikipaglaban. Basahin natin. 1 Timoteo, kapitulo 6, versikulo 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. 2 Timothy 2, 3 hanggang 5. Dito po sa 2 Timothy, chapter 2, verse 3 up to 5, sabi po, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na sa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay na buhay na ito, upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. At kung sino man ay makipaglaban naman sa mga laro, ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Amen. 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 Keeping our faith strong is a fight. Kailangan ipaglaban mo yan. Fight, a good fight of faith. Kung gusto mong lumaki ang pananampalataya mo, lumakas ang pananampalataya mo, makipagbaka ka. Makipagbaka ka na mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Kasi pagdating ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hahanapin niya ang pananampalataya mo. Nasa Lucas 18, Lucas 18, verse 8. Sa pagparito ng anak ng tao, sabi diyan, makikita pa kaya nila sa atin, makikita pa kaya ng mahal na Panginoon ang ating pananampalataya. Masusumpungan kaya niya tayo na nasa pananampalataya pa. Amen? Kaya sabi na nga, nabasa natin sa 2 Timothy chapter 2, verse 3 up to 5, para tayong sundalo. Lagi tayong nakikipagbaka. Wala tayo sa tinatawag na comfort zone. Amen? Kaya sabi ng mga beloved children, lagi nilang sinasabi, maminamahal, huwag kayong manatili sa inyong comfort zone. Kasi kung di kayo aalis sa comfort zone, madali tayong matisod, madali tayong matinag, madali tayong silain ng dyablo. Kailangan umalis tayo sa comfort zone sapagkat tayo po ay nasa war zone. Amen? Nakikipagbaka tayo, maminamahal, tayo po ay mga sundalo ni Kristo. Amen? Sabi, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay sa buhay na ito. Hindi dapat tayo nahalubilo sa buhay na ito. Tignan niyo yung mga sundalo maminamahal sa Mindanao.
Ang mga sundalo sa Mindanao, dahil gusto nila ng tinatawag na kahit paano makapag-relax sila, ubarin nila yung kanilang uniforme. Magsusuot sila ng civilian. Tapos pupunta sa mga nightclub. Hindi sila magpapakilalang sundalo. Pupunta sila doon sa malilibang sila, maaliw sila sa mga kalayawan, sa mga inuman, may mga babae, kumakain ng masarap na pagkain. Makikihalubilo sila sa civilian. Pero hindi nila alam, mga minamahal, sinusubaybayan na pala sila ng mga kalaban nila. Yung mga ganong sundalo, mga minamahal, pag-uwi, bangkay na. Bangkay na. Yung mga sundalo mahilig sa tinatawag na kasiyahan, mahilig sa mga happenings, hubarin yung uniforme, maminamahal, tapos magsusot ng civilian, makikipag-inuman doon sa mga beer houses sa Mindanao. May mga ka-table ng mga babae, maraming masasarap na pagkain, dahil naiipon yung sweldo nila. Ang laki ng sweldo nila, lalo na ngayon, nadagdagan yung sweldo ng sundalo. Tapos, nandun sila sa mga inuman, sa mga kalayawan. Pag-uwi, isa ng malamig na bangkay. Ihahagis na lang sila ng mga kalaban nila doon sa barracks nila. Wala ng ulo. Pugot na ang ulo. Kasi sundalo sila, maminamal, pero sabi ng Biblia, sino mang itinilaga sa pagkakawal ay hindi dapat nahalubilo sa mga bagay sa buhay na ito upang siya'y kalugdan niya ang nagtala sa pagkakawal. Ganon din tayong mga Kristiyano. Para tayong sundalo ni Kristo. Huwag tayong manatili, huwag tayong magganap ng laging comfort zone. Ipalagay natin sa sarili natin, sa isip natin, na tayo'y nasa war zone. Lagi tayo nasa digmaan, lagi tayo nasa nakikipagbaka. Ang ating pong target ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Ang kasiyahan natin ay doon na sa langit. Huwag na tayong maghanap ng kasiyahan dito sa mundo. Amen? Kaya hindi lumalakas ang pananampalataya ng iba kasi naghanap sila ng kasiyahan dito sa mundo, sa sanlibutan. Wala dito ang kasiyahan natin. Sinabi ng Psalm 16 verse 11, "In thy presence is the fullness of joy." Sa presensya lamang ng Diyos tayo mapupuspos ng kagalakan. Dito po, mga minamahal, kahit anong pagsasaya ang gawin natin, pagkatapos nating mag-outing, pagkatapos natin magkainan, pagkatapos nating magkasayahan, darating ang oras na empty na naman tayo. Malungkot na naman tayo. Bakit? Kasi nga, hindi naman dito ang kasiyahan natin. Ang tunay na kasiyahan natin ay doon sa piling ng Diyos. Wala lang katapusang kaligayahan sa piling ng Diyos. Comfort na lang, yung sabihin, pang-aliw na lang ng malapanganon yung mga ginagawa natin dito na minsan nalilibang tayo, naaliw tayo dahil may mga kasiyahan minsan sa church, may mga happenings, may anniversary, nakikita-kita tayo mga magkakaibigan, magkakakilala, yan ay pansamantalang kaligayahan lamang. Pero hindi yan ang kaligayang ipinangako ng Diyos. Ang kaligayang pinangako ng Diyos yung walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon sa langit. Amen? Kaya sabi ng verse 5, maminamahal, kung sino man nakikipaglaban sa mga laro ay hindi pinuputungan malibang makipaglabang matuwid. Kailangan makipaglabang ka ng matuwid. Kaya nga, keeping the faith strong is a fight. Amen? Is a fight. Kailangan ipaglaban mo ang pananampalataya mo hanggang kamatayan. Amen. Hanggang kamatayan, gaya na sinabi ni Apostol Pablo, maminamahal dito sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya, nakipagbaka ko ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Ang ibig sabihin, maminamahal lang, natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Ibig sabihin diyan, namatay siyang patuloy na naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya, maminamahal, ang ating paglilingkod sa Diyos, ang kapahingahan na lang natin ay sa langit. Hindi tayo dapat tumigil dito, hindi tayo dapat magpahinga rito. Kasi, pag nagpahinga ka ngayon dito, nakita ng mahal na Panginoon ng pananampalataya mo mahina na.
maiwan ka sa rapture. Amen? Maiiwan ka sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, darating ang punto na kung dito hindi mo matiis yung hirap, lalong hindi mo matitiis yung pahirap na gagawin, na torture ng mga antichrist, mga kalaban ng malapanong si Kristo, pahihirapan ang mga Kristiyano na maiwan sa rapture, maminamahal. Kaya nga, kung hindi natin matiis ang kahirapan dito, lalong hindi mo matitiis ang kahirapan pag naiwan ka sa rapture. Talagang itatakwil mo ang pananampalataya mo dahil sa hirap. Dahil sa torture na ibibigay sa iyo ng kalaban. Kaya nga, hanggang hindi pa dumarating yan, makipagtiis tayo. Amen? Gaya ng kawal ni Kristo, pagtiisan natin. Kung ano lang meron tayo, pagtiisan natin. Kung ano lang yung nasa atin, pagtiisan natin. Kasi pansamantala lang ang buhay natin dito. Ang buhay dito sa mundo, parang panaginip lang yan. Ang realidad ay yung sa langit. Ang buhay na walang hanggan, walang katapusan. Dito, panaginip lang ang buhay dito. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, sa 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, sabi rito, mga minamahal, Satan's like a roaring lion seeking whom he may devour. Ang kalaban natin dito ay ang diablo. Naghanap siya ng masisila niya. Kaya labanan niyang matatag. Sabi, labanan niyo siyang matatag sa inyong pananampalataya. Pag mahina ang pananampalataya mo, ipagwagwagwagan ka ng diablo. Ipagwagwagan ka ng diablo. Para kang sako na pinapagpagan ng langgam. Ipapagwagwagan ka, gaganunin ka ng diablo. Pag mahina ang pananampalataya mo. Ay sabi rito sa 1 Peter chapter 5 verse 8 and 9, basahin natin. Unang Pedro Kapitulo 5, talatang 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Na siya'y labanan ninyo matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na magayong bagay, na magayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Amen. 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 Sabi ng Biblia, be sober, be vigilant. Ha? Be sober, ibig sabihin maging mapagpigil. Maging mapagbantay. Ibig sabihin, maingat po tayo mga minamahal. Sabi, ang kalaban natin ay ang diablo. Ang diablo, bakit inialin tulad sa leon? Kasi ang leon, maminamahal, unang-una, ang leon, maminamahal, takot yan sa mga grupo, sa kawan. Kahit yung mga tupa, maminamahal, walang kakayang makipaglaban yan sa mababangis na hayop. Pero pag nakita ng leon, na sama-sama ang mga pulutong ng kawan, tabi-tabi sila, sama-sama sila, kahit matapang ang leon, hindi niya masugod. Hindi niya masabot, hindi niya malapa ang mga tupa kapag nakita niyang kumpul-kumpul sama-sama. Amen? Sabihin, takot din pala ang diablo, takot din pala ang leon. Kapag nakita niya yung tupa, kahit takam na siya, gutom na siya, pero pag ang tupa, tabi-tabi, sama-sama, kumpul-kumpul, hindi siya makalapit. Hindi siya makasugod. Kaya nag-aabang muna yan ng merong mahiwalay. Kapag merong nahiwalay na isang tupa, naligaw na nahiwalay na doon sa pulutong, yun ang sisilain niya. Sabi, Satan's like a roaring lion, seeking whom he may devour. Pag nakita na ng leon, sabi, nahiwalay na isang tupa. Ang sarap nitong kaldereta. Susundan niya na yun. Lalapain niya na. Amen? Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, huwag nating kaliligtaan ang ating pagkakatipon kasi hindi tayo kayang wasakin, hindi tayo kayang lapain ni Satanas kapag sama-sama tayo. Takot si Satanas pag sama-sama ang Kristiyano. Para siyang leon. Kahit walang kakayahang ipagtanggol ng tupa ang kanyang sarili, pag nakita ng leon na kumpul-kumpul sila, sama-sama sila, tabi-tabi sila, hindi makagawa ng masama yung leon.
maghihintay pa siya na humiwalay yung isa para lapain niya. At pag ikaw ay nahiwalay, Kristiyano ka, nahiwalay ka sa mga kalipunan ng mga mananampalataya, kalagim-lagim ang kasasapitan mo sa dyablo, lalapain ka niya. Yun ang ibig sabihin ng Biblia na Satan's like a roaring lion, seeking whom he may devour. Naghanap siya ng masisila niya. Hahanap siya ng hihiwalay. Hahanap siya ng absent. Hahanap siya yung mapapaiwalay sa kumpulan ng mga mananampalataya. Yun ang ipagwawagwaga niya. Yun ang lalapain niya. Kaya sabi, labanan niyo siya ng matibay sa pamagitan ng inyong pananampalataya. Amen? Pag lagi tayong dumalakas ang pananampalataya natin kasi faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen? At pangalawa, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, keeping the faith strong is a challenge. Challenge yan, hamon sa atin yan. Amen? Kaya lahat ng mga mananampalataya sa Biblia, maminamahal, dumaan sa tinatawag na challenge. Mula kay Abraham, sinubok siya ng Diyos. Hiningi yung kanyang bugtong na anak. Kaya, keeping your faith strong is a challenge. Bawat isa sa atin, binibigyan niya ng challenge. Binibigyan niya ng hamon. Na kung ikukumpara mo yung hamon ng Diyos sa ibang mga mananampalatayang nauna sa atin, wala sa kalingkingan yung hamon sa atin. Amen? Biro mo si Abraham, yung kanyang anak, ihahandog niya para susunugin sa Diyos. Halimbawa, kaisa-isa lang yung anak mo, baka sabihin mo, Panginoon, wag naman yung anak ko. Hindi bali yung pera ko na lang. Hindi bali yung bahay ko na lang. Kunin mo na lahat sa akin, wag lang yung anak ko. Lahat ng ari-arian ko, sa'yo na. Wag lang yung anak ko. Pero ang hiningi ng Diyos yung anak niya. Kasi keeping the faith strong is a challenge. Hindi niya alam, challenge lang sa kanya na mala Panginoon yun. Amen? Lahat ng mga mananampalataya dito, mga minamahal, dumaan sa tinatawag na challenge. Pagsubok. Titignan ng Diyos kung ang pananampalataya mo ay malakas. Amen? Dadaanin tayo sa paghamon, sa pagsubok. Amen? Lahat ng mga mananampalataya sa Banal na Kasulatan, kung matatandaan nyo si Saint Peter, si Pedro, nakita niya maminamahal na lumalakad ang mala Panginoon sa gitna ng dagat. Lumulutang siya, naglalakad ang mala Panginoon. Sabi nila, multo. Sabi ng mala Panginoon, ako ito, huwag kayong matakot. Sabi ni Pedro, Panginoon, talaga bang ikaw? Ikaw yan? Sabi ng mala Panginoon, para mapatunayan mong ako ito, halika, lumapit ka sa akin. Yun yung challenge sa kanya. Pero mo si Pedro, karaniwang tao, sabi ng mala Panginoon, halika, lumapit ka sa akin. Pinalalakad niya rin doon sa dagat. Amen? Kaya lahat tayo dadaan sa challenge. Biro mo, paglakari ka sa dagat, hamon sa iyo yan, challenge sa iyo yan. Amen? Challenge yan. Pero dahil tinanggap ni Pedro ang challenge na malapad para ipakita niya na malakas ang pananampalataya niya, ipakita niya na siya ay sumusunod sa Panginoon, lumakad siya sa dagat. Nakalakad siya. Amen? Habang nakatingin siya sa Panginoon, nakalakad siya. Pero nung naramdaman niya doon sa kanyang bandang kaliwa, ay papasalubong yung malakas na alon. Hahampasin siya ng malakas na alon. Nawala yung tingin niya sa Panginoon. Ang tingin niya, napunta doon sa alon. Kapag tingin niya sa alon, maminamahal, unti-unti siyang lumubog. Mabuti na lamang dumating bigla malapang nahawakan ng kanyang kamay. Sabi, bakit ka nawala ng pananampalataya? Challenge kasi yun eh. Amen? Si Shadrach, Meshach, Abednego, ang challenge naman sa kanila, hinagi sila doon sa urnuan ng apoy. Sabi ng Nebuchadnezzar, ang sino mang hindi luluhod sa aking pinagawang ribulto ay itatapon sa urnuhan. Challenge sa kanila yun. Alam nila na ito'y hindi pagsubok ng tao, ito'y pagsubok ng Diyos. Tinitignan yung kanilang pananampalataya. Kung mamatay, mabuhay ay sa Diyos sila.
Sabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, "O Nabucodonosor, hindi kami luluhod sa iyong mga ribulto, sapagkat meron kaming Diyos na magliligtas sa amin. Ngunit kung hindi kami ililigtas ng aming Diyos na aming pinaglilingkuran, hindi pa rin kami luluhod sa Diyos-Diyos ang iyong ginawa." That is challenge. Paano kung ganyan tayo hamunin ng Diyos? Paano kung dandyan tayo? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga challenge na ibinibigay sa atin ng Diyos, wala sa kalingkingan. Yung dumala ko ng 3 times a week, wala sa kalingkingan yan. Amen? Yung magbigay ka ng tithes and offering, wala sa kalingkingan yan. Kaya kung matitisod ka sa 3 times a day, at 3 times a week hindi ka makadalo, lalong hindi ka makatitiis. Pag yung challenge na ibinigay sa iyo ng Diyos, yung pugutan na ng ulo, pupugutan ka ng ulo na sa Revelation 20 verse 4 kung itatakwil mo si Kristo o hindi. Kaya nga, dito pa lang, i-accept na natin yung hamon. Kasi maliit lang yung hamon ibinibigay sa atin kaysa pag naiwan ka sa rapture. Amen? Si Daniel, sabi ni Haring Darius, ang sinumang sasamba sa ibang Diyos, maliban kay si Haring Darius, kasi ang mga emperor noon, kinikilala nilang Diyos. Kailangan ang mga tao noon, dun sa mga emperor lang dapat sumasamba. Naglagay sila ng batas, walang sasamba sa ibang Diyos maliban kay Haring Darius. Pero, maminamahal, si Daniel, sumamba pa rin gaya ng kanyang ginagawa dati, 3 times a day. Sumasamba, nagpupuri sa Malapanginoon, araw-araw, 3 times a day. Amen? Sabi, ang sinumang makitang sumasamba sa ibang Diyos, maliban kay Haring Darius, itatapon sa yungib ng leon. Tinapon sa yungib ng leon. Amen? Pero, mga minamahal, nung tinapon sa yungib ng leon, hindi siya pinansin ng leon. Yung mga taong nagsumbong sa kanya, Haring Darius, meron kaming nakita na hindi sumunod sa utos mo. Nasa batas ang utos ng hari ay hindi nababali. Itong si Daniel ay nakita naming sumamba sa kanyang Diyos. Kaya kahit kaibigan matalik niya si Darius, napilitang itapon siya sa yungib ng leon. Mamaya nung hindi siya kinain, sabi ng mga nagsumbong sa kanya, busog po kasi yung leon kaya hindi siya kinain. Ang ginawa ni Haring Darius, yung mga nagsumbong sa kanya ang ipinatapon sa yungib ng leon, nandun pa lang sa bibig ng kuweba, pinagngangat-ngat na, pati butong hinata. Lahat ng mga nagsumbong kay Daniel, kinain pati buto ng mga leon. Amen? At isipin natin, mga minamahal, bawat Kristiyano dadaan sa challenge. Lahat tayo may naghihintay na challenge kasi keeping the faith strong is a challenge. Parang muscle yan. Kung gusto mong lumaki ang muscle mo, talagang kailangan mo, mga minamahal, ng challenge. Araw-araw pumunta ka sa gym. Araw-araw magbuhat ka ng barbell. Araw-araw mag-bodybuilding ka. Talagang maraming paraan para lumaki ang katawan mo. Challenge yan. Amen? Titiisin mong wag kumain ng maraming kanin. Kailangan mag-dieta ka. Kailangan wag kang matutulog ng hating gabi na, wag kang magpupuyat. Challenge yan. Para lumaki yung muscle mo. Ganun din, maminamahal, sa pagpapalaki ng pananampalataya. Keeping the faith strong is challenge. Challenge. Kaya nga kung maliliit lang na challenge dito, hindi mo kaya, maghintay ka ng pugutan ng ulo. Doon mo, tignan kung gaano kalaki ang pananampalataya mo. Pag dumaan ka sa maigpit na challenge. Sa ngayon, hindi mahirap ang challenge na binibigay sa atin. Magbigay ka ng tithes and offering, mababa lang yan. Ang dami pang natira sa iyo. Amen? Yung dumalo ng 3 times a week, maliit lang yan, mabagay lang yan. Amen? Kaysa yung hindi ka sumamba sa ribulto, itapon ka sa yungib ng leon. Amen? O sumamba ka sa ibang Diyos at itapon ka sa yungib ng leon. Kasi pag naiwan tayo sa rapture, sinasabi ko po, talagang
Hindi natin makakayanan maliban mga minamahal na handa tayong magpakamatay alang-alang sa Malapanginoon. Ang ating malapastor, challenge siya, sinubukan siya ng Malapanginoon, inutusan siya sa Talipa, Hulo-Sulo. Umiiyak ang malapastor, nananalangin, ayaw niya nang pumunta. Kami ang unang nakausap niya noon sa Kawayan Isabela. Malungkot ang malapastor. Pero ginawa niya pa rin. Alam niya, mga minamahal, na ito'y challenge. Amen? Pero nagtagumpay siya dahil malaki ang pananampalataya niya sa mahal na Panginoon. Kaya nga, keeping the faith strong is a challenge. Kaya maghintay ka kung anong challenge ang ibibigay sa ng Diyos. Kailangan mo mapagtagumpayan yan. Dito maliliit lang. Maliliit lang yan. Sinasabi ko sa inyo, maliit lang ang challenge na yan. Pero pagdating na naiwan tayo sa rapture, pare-pareho na yung challenge natin. Sabi na Revelation chapter 20 verse 4, pupugutan ng ulo. Yan yung challenge natin after the rapture. Basahin na Revelation 20 verse 4. Dito po sa Revelation chapter 20 verse 4, at nakakita ako ng mga luklukan, at may mga nagsisilukluk sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol, at nakita ko ang kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus, at dahil sa salita ng Diyos, at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at kanilang kamay. At sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. 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 Gusto niyo ba ng ganyan challenge? Yung ganyan challenge, mga minamahal, yung mapugutan ng ulo. Taas ang kamay yung gustong ganyan challenge. Ayaw natin, di ba? Kaya tanggapin natin yung challenge natin dito. Maliliit lang yan. Amen? Maliit lang yan. Kaya natin yan. Pero pagdating ng araw, maiwan tayo sa rapture. Mga minamahal ko, marami ang magtatatwa sa ating mahal na Panginoon. Na sinabi ng Revelation chapter 2 verse 10, magtapat ka hanggang kamatayan upang bigyan kita ng putong ng buhay. Pag naiwan sa rapture ang mga Kristiyano, hanggang kamatayan na, maminamahal. Kailangan panghawakan mo ang kaligtasan. Kaya nga, maminamahal kaulilan, sabi rito, keeping the faith strong is important to God. Napakalaga sa Diyos ng pananampalataya natin. Sabi, without faith, it is impossible to please God. Pag wala kang pananampalataya, hindi siya malulugod sa iyo. Amen. Without faith, it is impossible to please God. Kaya nga, napakalaga sa Diyos ang pananampalataya natin, mga minamahal, sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa langit. Walang Kristiyanong aakit sa langit ng walang pananampalataya. Kasi sabi ng, minsan balikan pa na, Roma 14, talatang 22, ang pananampalatayang nasa sa iyo ay ingatan mo sa harapan ng Diyos. Sabi rito, basahin natin, Roma 14:22. Sa aklat ng Roma, Kapitulo 14, versikulo 22. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Amen. 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 Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo. Ingatan mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Kasi yan ang hahanapin sa iyo ng mahal na Panginoon. For without faith, it is impossible to please God. Sa pananampalataya natin, napapalugdan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sa pananampalataya, maminamahal, sabi ng Biblia, ano man ang inyong ilingin sa pamagitan ng panalangin, may pananampalataya, ipinagkakalob sa atin ng Diyos. Kasi nga, nalulugod ang Diyos sa mga Kristiyanong may pananampalataya. Pero sa mga walang pananampalataya, hindi nalulugod ang Diyos. Amen? Kaya ang tanong, what are the ultimate enemy? What are the ultimate enemy of strong faith? Ano ba ang kalaban ng ating pong pananampalataya? Ano yung nagiging hadlang para magkaroon tayo ng malakas na pananampalataya? Unang-una po, sabi ng Biblia, lack of wisdom. Lack of wisdom.
Kaya hindi lumalakas ang pananampalataya mo because of lack of wisdom. Hindi mo alam paano lalaki ang pananampalataya mo. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong maging mangmang. Unawain nyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang mga mangmang, gusto niya, siya ang inuunawa ng mahal na Panginoon. Pero ang mga pantas, inuunawa niya kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ganun ang pagkakaiba ng mangmang at saka ng pantas. Naunawaan na lang ako ng mahal na Panginoon. Ako, naintindi naman ako ng mahal na Panginoon. Pero tandaan niyo, sabi ng Biblia, unawain niyo kung ano ang kalooban ng mahal na Panginoon. Ang pantas, siya ang umuunawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Ang mangmang, siya ang gustong unawain. Siya ang gustong unawain ng Diyos. Basahin natin yung Ephesians 5:17 at mamaya basahin natin ang James 1 verse 5 up to 7. Dito po sa Episo, Kapitulo 5, talatang 17. Kaya huwag maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. James 1, 5 up to 7. Dito po sa Santiago, Kapitulo 1, Kapitulo 5, talatang 1, Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 7. 1, talatang 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat yaong nag-alinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa pagkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng tao yaon na siya tatanggap na anuman bagay sa Panginoon. Amen. 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 Kaya nga, lack of wisdom in the Word of God. Yan po ang kalaban, maminamal ng malakas na pananampalataya. Yan po ang ultimate enemy. Yan ang dahilan kung bakit hinahadlangan yung ating pong malakas na pananampalataya sa Diyos. Lack of wisdom in the Word of God. Amen? Kasi pag wala kang wisdom, meron ka sariling pananaw, maunawaan naman ako ng mahal na Panginoon. Kahit 1 taon ka lang hindi dumadalo, naunawaan naman ako ng mahal na Panginoon. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Hindi naman ako bumabalik sa kasalanan. Hindi ka nga nakalimot sa Diyos. Ang problema, nakalimutan ka na ng Diyos. Amen? Kasi pag nabura yung pangalan mo sa aklat ng buhay, sabi na Exodus 32 verse 33, mabubura yung pangalan mo sa aklat ng buhay kahit malakas ang memorya ng Diyos. Kahit ang Diyos ay all-knowing God, omniscient God, makakalimutan ka niya. Tignan mo sa banal na kasulatan, may mga taong hindi niya binibigyan ng pangalan, yung asawa ni Lot, hindi nilagay yung pangalan. Yung mayaman, the rich man and the Lazarus, si Lazaro at ang mayaman, hindi niya binibigyan ng pangalan. Bakit? Nakalimutan niya yung pangalan kasi nga wala yung pangalan sa aklat ng buhay. Pag wala na yung pangalan mo sa aklat ng buhay, sasabihin niya, hindi ko kayo nakikilala kung sino kayo. Kaya mayroong bersikulo nun sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi ko kayo nakikilala kung sino kayo. Bakit? Nakalimutan ka na ng Diyos kung sino ka. Amen? Kasi nawala na yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen? Sabi, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanan ng langit, kundi ang gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi ng verse 22 and 23, maraming magsasabi, Panginoon, kami nagsalita ng iba't ibang wika, napuspos kami. Kami nagpatong ng mga kamay at sila'y nagsigaling. Kami nagpalayas ng demonyo sa iyong pangalan. Sabi ng malapang, hindi ko kayo nakikilala, kayong mga mapagawa ng katampalasanan. Makakalimutan niya tayo kapag nawala yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Amen? Kaya nga, maminamahal, sabi, lack of wisdom is the ultimate enemy of our faith. Pag nawala na yung ating wisdom sa Word of God, iisipin natin, mauunawaan naman tayo ng Diyos. Pero ang pantas, sabi, ay dapat siya ang umuunawa sa kalooban ng Diyos. Unawain nyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Huwag kayong maging mangmang, kundi unawain nyo kung ano ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. At ang pangalawang dahilan, maminamahal ng
paghina ng pananampalataya, sabi, law of spiritual investment. Law, spiritual investment. Yung mababa ang iyong spiritual investment sa langit. Yung mas marami kang naipong investment sa lupa. Sabi ng Biblia, huwag kang magtipon ng kayamanan dito sa lupa na ito'y mananakaw. Ito ay isa kakainin ng anay. Ito'y kakalawangin. Ang sasakyan mo, kakalawangin yan. Ang mga appliances mo, ang iyong mga sopa, aanayin yan. Ang bahay mo, ang aligi ng bahay mo, lababagsak yan pag kinain ng anay yan. Amen? Pero pag nag-ipon ka ng kayamanan sa langit, maminamahal, hindi yan mawawala. Lalo yan nag-i-interest na nag-i-interest. Amen? Pag nag-ipon ka ng kayamanan sa langit, mag-i-interest yan, lalong dadami yan, at lalo kang pagpapalain ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya minsan lumihina ang pananampalataya natin kapag mababa na yung spiritual investment natin sa langit. Yung mas marami tayong investment dito sa lupa. Amen? Amen? Pero mo, dadalo tayo, magtatrabaho tayo 6 na araw, tapos sa Diyos 1 araw lang. Mas mababa yung investment natin sa langit. Amen? Minsan magtatrabaho tayo ng 10 taon sa ibang bansa, 5 taon, 3 taon, 2 taon. Tapos dito sa paglilingkod sa Diyos, 2 buwan lang, alis na naman tayo. Mas mababa yung investment natin sa lupa kaysa sa langit. Amen? Dapat maging wise tayo. Magtipon tayo ng kayamanan sa langit, hindi mananakaw, hindi kakainin ng anay, at hindi kakalawangin. Yan ang mga wise na Kristiyano. Amen? Then sabi ng Biblia, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan, ngunit ang mga bagay na nakikita ay pansamantala. Lahat ng material, pansamantala. Amen? At kauli-ulian, ang sabi ng Biblia, maminamahal, incorrect view of God's Word. Incorrect view of God's Word. Yan po ang mga humahadlang sa atin. Yung incorrect view, yung maling pananaw natin sa salita ng Diyos. Maling pangunawa natin sa salita ng Diyos. Kaya minsan, may mga mananampalataya, may sarili silang pananaw sa salita ng Diyos. Kaya nga, naglagay sa atin ng pastor, maminamahal, binigyan tayo ng ating mahal na pastor. Sabi, I will give you pastor according to mine heart that will feed you knowledge and understanding. Kaya tayo binigyan ng pastor para siya ang magbubusog sa atin ng kaunawaan at kaalaman sa salita ng Diyos. Yung ibang mga Kristiyano, hindi naman pastor, gusto nilang unawain ang sarili nila ang salita ng Diyos. Amen? Mayroong mga ganun. Hindi naman sila pastor, may sarili silang interpretasyon, may sarili silang kaunawaan, kaya humihina ang pananampalataya nila sa Diyos at nawawala sa mahal na Panginoon. Amen? Because of incorrect view in God's Word. Yung maling pangunawa. Kaya sabi rito sa 2 ulit talata, basahin natin yung 2 ulit talata, Mateo 13 hanggang 15, at dito sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 13 hanggang 15. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nakakaririnig, ni hindi sila nakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraay hindi ninyong mga pag-uunawa. At sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. 15, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata, at makarinig ng kanilang mga tainga, at mga kaunawa ng kanilang puso, at muling magbalik loob, at sila'y aking pagalingin. Amen. 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 Yan ang ibig sabihin na incorrect view in God's Word. May sarili silang pananaw sa salita ng Diyos. May sarili silang interpretasyon. Pag hindi ka tinawag na pastor, mga minamahal, huwag kang mag-interpret ng Biblia, ng paliwanag sa Biblia. Binigyan tayo ng pastor. Sabi, I will give you pastor, sabi ng Jeremias 3:15. I will give you pastor according to mine hearts.
that shall feed you knowledge and understanding. Kaya ibinigay sa atin ang ating mahal na pastor, maminamahal ang ating minamahal na ebangelista para siya ang bubusog sa atin ng kaunawaan at kaalaman. Siya ang magpapaliwanag sa atin ng mga bagay-bagay patungkol sa mga spiritual na bagay. Amen? Kaya maraming nawawala sa paglilingkod sa Diyos, yung iba bumubukod, nagsasarili, yung iba tumatalikod kasi marunong pa sa mala pastor. Inisip na, mayroong umalis dito, gustong turuan ng mala pastor na ang Diyos daw dalawa. Si Kristo daw, anak lang daw yun ng Diyos at mayroon pang tunay na Diyos. ang tagal niya na sa gawain, tuturuan pa mala pastor, hindi naman siya pastor. Walang ibang makapag-i-interpret ng Biblia kundi ang pastor. Kaya kapag hindi ka pastor, huwag kang gumawa ng sarili mong kaunawaan sa salita ng Diyos. Ang ating malapastor, maminamahal, bago kami isinabak sa pangangaral, talagang araw-gabi tinuturuan kami, bina-Bible study kami, maminamahal, tinuruan kami ng pangangaral, ano ang mga interpret ng Biblia. Kaya nga, ang aming itinuturo sa inyo ay galing sa ating malapastor. Amen. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and 4, sa ulit talata, mga minamahal, sabi sa mga natatakluban ang salita ng Diyos, hindi pa rin nauunawaan. Sabi, ito po'y para sa mga napapahamak, sapagkat binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito para hindi sumilang sa kanilang ebanghelyo ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Basahin natin ulit talata. Dito po sa 2 Corinto, chapter 4, verse 3 and 4. At kung ang aming ebanghelyo ay natatalakbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kwalitian ni Kristo, na siyang larawan ng Diyos. Amen. 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 Kaya nga, maminamahal, panatilihin natin matatag ang ating pananampalataya. Amen. Keeping our faith strong. Kapag malakas na yan, mga minamahal, darating ang ating malapang nun, hindi ka maiiwan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka maiiwan. Sabi, tayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung magawa natin ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap tayo ng pangako. Sinabi ng Biblia, the just shall live by faith. Ang mga mananampalataya ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Kung siya'y uurong, hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya habang malakas ang ating pananampalataya, maminamahal, lalo tayong magpalakas ng magpalakas. Huwag tayong uurong, mga minamahal, tuloy-tuloy lang ang paglilingkod sa Diyos. Huwag tayong maglilingkod ng paurong. Sabi ng Jeremiah 7:24, pag naglingkod ka ng paurong at hindi pasulong, ang tawag sa iyo ng Diyos ay makasalanan. Pero mo, once upon a time, worker ka, bigla kang bababa, maging ordinary Christian ka. Paglilingkod yan na paurong. Once upon a time, choir member ka, tapos biglang bumaba ka, naging ordinary Christian, paglilingkod yan na paurong. Ayaw ng Diyos na pabawas ang paglilingkod mo. Dapat habang nagtatagal ka sa paglilingkod sa Diyos, padagdag ng padagdag ang paglilingkod mo, ang nagagawa mo sa Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ay, tumayo, maminamahal, umawit.